Hintay! Bago kayo lumayo sa video na ito, pakikingan muna ninyo ito ng ilang segundo dahil maaring ito ang makapigil sa inyong monthly pension na maantala o ma-hold bukas. Oo, narinig ninyo ng tama, bukas. Ang Social Security System ay nagpapatupad na ng bagong patakaran simula bukas. At kung hindi kayo mag-aaksyon na yon, bago pa man lumubog ang araw na ito, ang inyong pinaghirapang buwanang pensyon ay maaaring hindi dumating sa tamang oras. Hindi ito biro, hindi ito alarma. Ito ay opisyal na advisory ng SSS at apektado ang bawat pensyonero sa buong Pilipinas. Kaya naman, manatili kayo at panuurin ang buong video na ito. Bawat segundo ay mahalaga para sa inyong pamilya. Mga mahal na kapwa Pilipino, bago pa man tayo magsimula, nais kong bigyan kayo ng isang napakaseryosong babala na may kaugnayan sa inyong monthly pension mula sa SSS. Bukas, bukas mismo, ang SSS ay opisyal na nagpapatupad ng mga bagong patakaran sa ilalim ng kanilang Unified Disbursement System. At ang katotohanan ito ay may direktang epekto sa bawat isa sa inyo na kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa Social Security System. Kaya kung mayroon kayong lolo o lola, tatay o nanay, o kahit na kayo mismo ay isang SSS pensyonero, ito ang pinaka-importanting bagay na maaari ninyong gawin ngayon. Manood hanggang sa katapusan ng video na ito at i-share ito sa lahat ng inyong kilalang pensyonero. Maraming taon na kayong nagbabayad ng kontribusyon sa SSS. Buwan-buwan, kahit na mahirap, kahit na kulang ang sweldo, nagbabayad kayo ng inyong SSS contribution para sa kinabukasan, para sa panahon na kailangan ninyo ng tulong, para sa panahon ng inyong pagreretiro. At ngayong dumating na ang panahong iyon, nais ng SSS na tiyakin na ang sistema ng pagpapadala ng inyong pensyon ay mas tumpak, mas ligtas, at mas epektibo kaysa noon. Ngunit ang pagbabago ay nangangahulugang may mga hakbang na kailangan ninyong gawin at kailangan ninyong gawing ito ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon na mismo. Ang Social Security System ay nagpapatupad na ng bagong Unified Disbursement System. Sa madaling salita, binabago ng SSS ang paraan ng pagpapadala ng monthly pension sa lahat ng mga pensyonero sa buong Pilipinas. Ang layunin ng bagong sistemang ito ay siguraduhin na ang tamang tao lamang ang nakakatanggap ng tamang halaga ng pera, sa tamang oras at sa tamang paraan. Mukhang simple lang ito pakinggan, pero ang katotohanan ay maraming pensyonero ang maaaring maapektuhan kung hindi sila mag-iingat at mag-aaksyon agad. Isipin ninyo ito ng maigi. Mayroon kayong karapatang matanggap ang inyong pensyon. Bawat piso ng inyong kontribusyon ay may katumbas na benepisyo. At ang isang simpleng administratibong issue tulad ng hindi tugmang pangalan sa inyong bank account ay maaaring maging sanhi ng pagkaantala ng inyong pinaghirapang pera. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang lahat ng detalye ng bagong sistema na ito. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang lahat ng pensyonero na tumatanggap ng kanilang buwanang pensyon ay kailangan na tiyakin na ang kanilang nakalista na bank account sa SSS database ay aktibo, verified, at tiyak na tama ang lahat ng detalye. Kailangan ninyong suriin kung ang inyong pangalan sa inyong bank account ay eksaktong kapareho ng inyong pangalan sa inyong SSS records. Kailangan ding tiyakin na aktibo ang inyong bank account. Ibig sabihin, hindi ito natutulog, hindi napapanahon, at regular pa rin itong nagagamit. At kailangan din na verified ang account na ito sa SSS system. Ibig sabihin, nauugnay na ito sa inyong SSS number at napatunayan na ng SSS na tama ang lahat ng detalye. Ngayon, bukas na ang pagpapatupad ng bagong patakaran. Ang mga pensyonero na hindi pa nakapag-verify ng kanilang bank account o hindi pa nakapagtama ng kanilang mga record sa SSS ay maaaring makaranas ng pagkaantala sa pagpapadala ng kanilang pensyon. Ito ay isang bagay na gusto nating maiwasan ng lubusan. Kaya naman, kung hindi pa ninyo nagawa ang mga sumusunod na hakbang, gawin ninyo ito ngayon mismo, bago pa lumipas ang gabi. Para sa mga pensyonero na tumatanggap ng kanilang monthly pension sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines, isa sa mga pinakasikat na bangko para sa mga benepisyaryo ng gobyerno, kailangan ninyong kumpirmahin ang inyong impormasyon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng MySS Portal, ang online portal ng SSS na maaari ninyong ma-access sa opisyal na website ng SSS.
O kung hindi kayo komportable sa paggamit ng internet, maaari kayong personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar at humingi ng tulong sa mga staff doon. Ang proseso ay hindi masyadong komplikado, pero kailangan itong gawin ng mas maaga. At ang mas maaga ay nangangahulugang bukas pa man ay dapat na tapos na ito. Ganon din ang sitwasyon para sa mga gumagamit ng Development Bank of the Philippines o DBP at Philippine National Bank o PNB. Ang lahat ng mga ito ay kabilang sa mga bangkong pinagkakatiwalaan ng SSS para sa disbursement ng monthly pension. Kung kayo ay isa sa mga pensyonero na naka-enroll sa alinman sa tatlong bangkong ito, huwag baliwalain ang paalala na ito. Bisitahin ang SSS portal o pumunta sa SSS branch at i-verify ang inyong bank account details ng personal. Ang isang tawag sa inyong bangko ngayon ay maaaring makapigil ng isang buwan na pagkaantala ng inyong pensyon bukas. Nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga pensyonero na gumagamit ng mga digital platforms para matanggap ang kanilang pensyon. Oo, posible na rin ngayon na matanggap ang SSS pension sa pamamagitan ng GCash at Union Bank. At para sa mga gumagamit ng dalawang digital banking platform na ito, may hiwalay ding proseso ng verification na kailangan ninyong sundin. Hindi ito katulad ng traditional na bank verification. Kailangan ninyong tiyakin na ang inyong GCash account o Union Bank account ay fully verified at nakakonekta sa inyong SSS records ng tama. Para sa mga gumagamit ng GCash, mahalagang tiyakin na ang inyong GCash account ay fully verified, hindi lamang basic verified. Ang fully verified na GCash account ay nangangailangan ng valid ID at ilang personal na impormasyon. At ang inyong pangalan sa GCash ay dapat na eksaktong kapareho ng inyong pangalan sa SSS. Para sa Union Bank, katulad din ang proseso. Kailangan ninyong tiyakin na ang inyong Union Bank account ay nakakonekta sa inyong SSS records ng wasto. Kung may kahit na anong pagkakaiba sa mga detalye, maaaring ma-hold ang inyong pensyon. At ang hold na ito ay maaaring magsimula bukas na mismo. At dito natin maabot ang isa sa mga pinakaimportanting bahagi ng video na ito, ang pagtigil ng check-based disbursement. Ang SSS ay nagpapaalala na ang pagbabayad ng pensyon sa pamamagitan ng tseke ay malapit ng itigil. Oo, kayo ay nakarinig ng tama. Kung kayo ay isa sa mga pensyonero na hanggang ngayon ay tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng tseke, kailangan ninyong mag-enroll na sa isang bank account o digital wallet ng mas maaga. Ang SSS ay tuluyan ng ipipigil ang paggamit ng tseke bilang paraan ng pagbabayad ng pensyon. Ito ay bahagi ng kanilang programa para ma-modernize ang sistema at matiyak na mas mabilis, mas ligtas at mas epektibo ang pagpapadala ng benepisyo sa bawat pensyonero. Kung kayo ay isa sa mga matagal nang gumagamit ng tseke para matanggap ang inyong pensyon, huwag kayong magpanik. Mayroon pa kayong oras para kumilos, ngunit dapat ay simula na kayo bukas. Maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa pagpapalit ng inyong disbursement method mula sa check patungo sa isang bank account o digital wallet. Ang SSS staff ay handang tumulong sa inyo sa prosesong ito. Huwag hulihin ang pagkakataon na ito. Ang bawat araw na lumipas nang hindi ninyo ginagawa ang hakbang na ito ay isang araw na mas malapit kayo sa posibleng pagkaantala ng inyong pensyon. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit isinasagawa ng SSS ang lahat ng mga pagbabagong ito. Ayon sa SSS, isa sa mga pangunahing dahilan ng bagong Unified Disbursement System ay upang mapigilan ng mga kaso ng duplicate na bayad. Nangyayari ito kapag ang isang pensyonero ay nakalista ng 2 beses sa sistema o kapag may error sa database ng SSS na nagiging sanhi ng double payment. Ito ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa SSS funds, pera na kung hindi ay maaaring nagamit para sa mas maraming benepisyo para sa lahat ng miyembro. Pero higit sa lahat, isa sa pinakaseryosong problema na tinutugunan ng bagong sistema ay ang patuloy na pagpapadala ng pensyon sa mga miyembrong namatay na. Ito ay isang malungkot pero totoo at malawak na problema sa ating sistema. Sa ilang kaso, nangyayari na ang pera ng SSS ay patuloy na napupunta sa bank account ng isang pensyonero kahit na matagal na siyang pumanaw at ang kanyang mga kamag-anak ay hindi nag-report sa SSS ang kanyang pagpamanaw. Ito ay isang malaking issue, hindi lamang sa pinansyal na aspeto ng SSS, kundi pati na rin sa integridad ng buong sistema. Sa pamamagitan ng bagong Unified Disbursement System,
Nais ng SSS na mapaigting ang kanilang verification process upang matiyak na ang bawat piso ng pensyon ay napupunta sa mga taong tunay na karapat-dapat at tunay na buhay. Nais ko ring ipunto ang isang bagay na maraming pensyonero ang hindi inaasahan. Sinabi ng SSS na kahit na ang pinakamaliit na pagkakaiba sa inyong pangalan sa inyong record ay maaaring maging sanhi ng pagkaantala ng inyong pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pangalan sa SSS records ay Maria Santos, pero ang inyong pangalan sa inyong bank account ay Maria T. Santos na may middle initial, maaaring may problema ito sa sistema. Sa mata ng SSS verification system, dalawang magkaibang tao ang mga pangalang ito. At dahil dito, maaaring ma-hold ang inyong pensyon hanggang sa maayos ang discrepancy na ito. Mukhang maliit na bagay lang yon para sa atin, pero sa sistema ng SSS, bawat titik at bawat numero ay mahalaga. Kaya naman, lubos na inire-rekomenda ng SSS na ang lahat ng pensyonero ay mag-check ng kanilang record sa SSS at tiyakin na ang lahat ng impormasyon, lalo na ang pangalan, ay eksaktong kapareho ng nakalagay sa kanilang bank account at sa kanilang valid IB. Kung may pagkakaiba, mas mabuting ayusin ito ngayon at bukas pa man ay tapos na. Paano ninyo malalaman kung tama ang inyong record sa SSS? Ang pinakamadaling paraan ay ang pag-login sa MySS Portal. Pumunta sa opisyal na website ng SSS at hanapin ang MySS Portal. Kung wala pa kayong account sa MySS Portal, maaari kayong mag-register online o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para matulungan kayong mag-register. Kapag naka-login na kayo, maaari ninyong tingnan ang inyong personal na impormasyon at tiyakin na tama ang lahat. Tingnan ang inyong buong pangalan, ang inyong petsa ng kapanganakan, ang inyong address at ang inyong nakalista na bank account. Kung may mali, maaari kayong mag-submit ng request para sa correction ng inyong record. Para sa mga hindi komportable sa paggamit ng internet o para sa mga walang access sa computer, huwag kayong mag-alala. Maaari kayong personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa mga staff doon. Dalhin ang inyong valid ID at ang inyong SSS card o SSS number para mas mabilis ang proseso. Mayroon pa kaming isang importanteng impormasyon na nais naming ibahagi sa inyo at ito ay tungkol sa isang benepisyo na maraming pensyonero ay hindi alam na maaari nilang ma-avail. Ayon sa SSS, ang mga pensyonero na may kwalipikadong dependents ay maaaring mag-apply para sa karagdagang dependent allowance. Ang dependent allowance ay isang karagdagang halaga ng pera na idinadagdag sa inyong buwanang pensyon bilang tulong para sa inyong mga dependent. Sino ang kwalipikado bilang dependent para sa layuning ito? Una, ang inyong asawa na hindi nagtatrabaho o hindi tumatanggap ng sariling pensyon ay maaaring maging kwalipikadong dependent. Pangalawa, ang inyong anak na may kapansanan ay maaari ring maging kwalipikadong dependent kahit na siya ay higit sa 2 taong gulang na, basta mapatunayan na siya ay may kapansanan at umaasa sa inyo para sa kabuhayan. Ito ay isang mahalagang benepisyo na marami ang hindi nakakaalam. Kaya naman, kung kayo ay may asawa o anak na may kapansanan, lubos naming inirerekomenda na mag-inquire kayo sa SSS tungkol sa dependent allowance na ito. Ngayon, balikan natin ang mga praktikal na hakbang na kailangan ninyong gawin para masiguro na hindi maantala ang inyong pensyon sa ilalim ng bagong Unified Disbursement System. Ang mga hakbang na ito ay simple, ngunit kailangan itong gawin ng maayos at ng mas maaga. At ang mas maaga ay nangangahulugang ngayon na at bukas pa man ay tapos na. Una, i-check ang inyong record sa SSS. Mag-login sa MySSS portal o pumunta sa SSS branch. Tiyaking tama ang lahat ng inyong personal na impormasyon, lalo na ang inyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan at address. Kung may pagkakaiba sa inyong pangalan, simulan ang proseso ng correction ngayon na. Pangalawa, i-verify ang inyong bank account. Tiyakin na ang inyong bank account na nakalista sa SSS ay aktibo at gumagana. Tiyakin din na ang inyong pangalan sa bank account ay eksaktong kapareho ng inyong pangalan sa SSS records. Kung may pagkakaiba, makipag-ugnayan sa inyong bangko para malaman kung paano i-update ang inyong pangalan sa bank records nang umaayon sa inyong SSS records o legal na pangalan. Pangatlo, kung kayo ay gumagamit ng GCash o Union Bank para matanggap ang inyong pensyon, tiyakin na ang inyong account sa mga platform na ito ay fully verified
at nakakonekta sa inyong SSS records ng tama. Makipag-ugnayan sa customer service ng GCash o Union Bank kung kailangan ninyo ng tulong sa prosesong ito. Pang-apat, kung kayo ay gumagamit ng tseke para matanggap ang inyong pensyon, kumilos na ngayon. Mag-enroll sa isang bank account or digital wallet bago pa itigil ng SSS ang check-based na disbursement. Bukas na ang simula ng bagong patakaran. Huwag hintayin na wala na kayong pagpipilian bago kumilos. Panglima, kung kayo ay may kwalipikadong dependent tulad ng asawa o anak na may kapansanan, mag-inquire sa SSS tungkol sa dependent allowance at simulan ang proseso ng pag-a-apply kung hindi pa ninyo ito nagagawa. At pang-anim, manatiling updated sa mga pinakabagong anunsyo ng SSS. Ang SSS ay regular na naglalabas ng mga advisory at update sa kanilang opisyal na website, social media pages at sa pamamagitan ng media. Siguraduhin nakasubscribe kayo sa tamang mga channel para laging makatanggap ng pinakabagong impormasyon. Napakaraming pensyonero sa buong Pilipinas ang umaasa sa kanilang buwan ng pensyon mula sa SSS bilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Para sa marami, ang buwan ng pensyon ang nagbibigay sa kanila ng pagkain sa hapagkainan, nagbabayad ng kanilang gamot, at tumutulong sa ibang pangunahing pangangailangan. Ang isang buwan na pagkaantala ng pensyon ay maaaring magdulot ng malaking kahirapan sa isang pamilya. Kaya naman, napakahalaga na kumilos tayo agad at tiyakin na natutupad natin ang lahat ng kinakailangan ng bagong sistema. At ang pinakamainam ay gawin ito bukas pa man. Alam namin na ang ilan sa inyo ay maaaring maramdaman na masyadong maraming bagay ang kailangang gawin. Ang ilang pensyonero, lalo na ang mga mas matatanda, ay maaaring hindi sanay sa paggamit ng online portals at digital systems. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi kayo nag-iisa. Ang SSS ay may staff sa bawat branch na handang tumulong sa inyo ng personal. Mayroon din kayong mga kapamilya at kaibigan na maaaring tumulong sa inyo na i-navigate ang prosesong ito. At mayroon din kaming channel na ito na patuloy na magbibigay ng pinakabagong impormasyon at step-by-step na gabay para sa inyo. Nais din naming banggipin na ang mga pagbabagong ito na isinasagawa ng SSS ay hindi ginagawa para pahirapan ang mga pensyonero. Ang layunin ay gawing mas mahusay, mas maaasahan at mas ligtas ang sistema ng disbursement para sa lahat. Sa huli, ang mga pensyonero mismo ang makikinabang kung ang sistema ay mas malinis, mas tumpak at mas epektibo. Ang bawat piso na nasasayang sa duplicate payments at sa payments para sa mga namatay na ay piso na maaaring napunta sa pagpapalakas ng SSS funds para sa mga kasalukuyan at hinaharap na benepisyaryo. Kaya naman, huwag nating tingnan ang pagbabagong ito bilang isang burden. Sa halip, tingnan natin ito bilang isang pagkakataon para matiyak na tama ang lahat ng ating mga records sa SSS at para maprotektahan ang ating mga karapatan bilang miyembro. Ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa mga hindi pa nagche-check ng kanilang SSS records sa mahabang panahon na tiyakin na tama at kumpleto ang lahat ng impormasyon. Baka mayroon kayong lumang address na nakalagay pa rin sa inyong SSS records. Baka ang inyong bank account ay matagal na ring hindi nagagamit at posibleng natulog na. Baka ang inyong nakalista na beneficiary ay kailangan na ring i-update. Ang lahat ng bagay na ito ay maaari ninyong tiyakin ngayon habang kayo ay nag-a-access ng inyong SSS records para sa verification ng inyong bank account. Gawin ninyong kumpleto ang pag-check. Huwag lang ang bank account ang titingnan, kundi lahat ng inyong impormasyon sa SSS. Bilang pangwakas, nais naming ipaalala sa lahat ng aming mga manonood na ang pinakamahalagang hakbang na maaari ninyong gawin ngayon ay ang kumilos agad. Huwag hayaang lumipas ang gabi at dumating ang bukas nang hindi ninyo ginagawa ang mga kinakailangang hakbang. I-log in sa MySS portal ngayon at i-check ang inyong record. Tawagan ang inyong bangko at tiyakin na aktibo at tama ang lahat ng detalye ng inyong bank account. At kung kailangan, bumangon bukas ng maaga at pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para humingi ng personal na tulong. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Ang inyong kontribusyon sa loob ng maraming taon ay may katumbas na benepisyo na dapat ninyong matanggap. Huwag nating hayaang ang isang simpleng administratibo na issue ang makapigil sa inyo mula sa inyong karapatang iyon. Kung ang video na ito ay naging kapaki-pakinabang sa inyo, nais naming humingi ng isang maliit na pabor.
Mag-comment sa ibaba ng video na ito at ipaalam sa amin kung ano ang inyong naging karanasan sa pagbabago ng SSS disbursement system. Mayroon ba kayong mga katanungan tungkol sa proseso ng verification? May mga alalahanin ba kayo tungkol sa inyong bank account o sa inyong record sa SSS? Ibahagi ninyo ito sa comment section dahil ang inyong mga katanungan at karanasan ay maaaring makatulong sa iba pang pensyonero na may katulad na sitwasyon. At kung mayroon kayong kakilalang pensyonero ng SSS na kailangan ng impormasyong ito, pakishare ang video na ito sa kanila sa Facebook, sa inyong family group chat o sa kahit anong platform. Ang isang share ninyo ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba sa buhay ng isang pamilya, lalo na ngayon bukas na ang bagong patakaran. Salamat sa inyong oras at sa inyong tiwala sa channel na ito. Patuloy kaming magbibigay ng pinakabagong at pinakatumpak na impormasyon tungkol sa SSS at sa lahat ng benepisyo na karapatan ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Maraming salamat. At muli, huwag kalimutang mag-verify ng inyong SSS records bukas, PA man, para hindi maantala ang inyong pinaghirapang pensyon.